Tama na ng tanong ito. Siguro, attorney, unahin natin dahil nakalusot na doon sa committee level. Dapat ba na mas mangamba ang panig ng Vice President doon sa development sa House, sa Kamara? Kasi nung una ang lumilitaw, sabi, ay wala yung numero, ay kahit sa committee level hindi yan lulusot. Pero kahapon nung inanunsyo, 55 na members ng committee yung nag-approve. I think mas malaki nga eh. Over the weekend, nag-overdrive sila sa trolls nila, no? At sinabi na yung pumirma daw ng report ng committee nag-atrasan na. Number one, fake news yun. Wala pang, over the weekend, wala pang report ng committee. Kahapon lang nagkaroon ng report. Correct. At ang report, hindi naman pinipirmahan yan, Raise your hand lang yan. So pag hindi mo alam yung mga background na yan, maniniwala ka, ay nakawala ng suporta itong impeachment kasi nagsialisan na. Oo nga. So talagang sabi nga ninyo, it's good to be informed, no? Huwag tayong makinig sa Marites, huwag tayong makinig sa mga trolls na yan, kasi nagiging maingay na, no? And to me, that is an indication of takot na sila na lumalakas ngayon ang troll army ni Vice President because gumagawa sila ng counter-narrative to the truth. Diba? That to me is an indication of fright or flight. Kasi kung inosente ka, you will not miss any opportunity to prove your innocence. She missed her opportunity several times in the House. Huwag siya magrereklamo or her defense team na sa Senate na lang sila pupunta. At saka parang nagkakagulo na yung messaging nila sa defense team, no? Because from what we've heard, sabi ni Attorney Powa, in an interview, sabi niya, we are ready to go to the Senate. Kahapon narinig ko na naman, if meron na siyang, if we go to the Senate, sandali, dati ready na kayo, ngayon parang hindi pa kayo Siguro tinamaan nga ng laptop 'yun sa ulo, no? Yun ang sinasabi ng trolls Di ba? So hindi natin alam, wag na lang tayong sayang lang ang load ng cellphone nyo. Di ba? Pag ganyan. Makinig na lang tayo dito sa tandem ng bayan. Yan. Oo, tama naman po si attorney. Pero attorney, yung pong ganyan na mga naratibo na if we go to the Senate, yan po ba ay pagkukondisyon din sa isipan ng mga tao na ito ang pwede pang mangyari, huwag kayo makapakampante, pwedeng ganire, pwedeng ganyan. So, hindi lang kinukondisyon, talagang ginugulo. Parang may intensyon namang gulo, no? Because yung final, maalala ng mga nanonood at kayo, no? Opo. Nung nasa House at binigyan siya ng opportunity, the Vice President, to file an answer, hindi siya nag-file ng answer. Nag-file ng petition sa Supreme Court. Oo. At sinama, hindi lang ang House, sinama ang Senate President. Oo nga pala, no? Sinama si Senate President. So, ang sabi namin mga lawyers, House ang question mark Wala daw jurisdiction ng House. Bakit sinama dyan ang Senate? Ngayon, parang yun ang plan B nila. Although mutan academic na sa Senate kasi hindi nag-issue, sa House kasi hindi nag-issue ng restraining order ang Supreme Court, nabigo sila. So, meron silang plan B. Baka pagdating sa Senate, sasabihin nila na, teka, meron pa kaming pending case dito against the Senate. Hindi natin alam kung anong sasabihin nila. Baka jurisdiction na naman, baka political harassment. Sasabihin nila, bias ang Senate. Marami yan, pero that seems like their insurance. Attorney, siguro po dun sa pagdating dun sa committee report, syempre, ang kasunod na niyan if makalusot yung articles of impeachment. Yes. Alam naman natin na kapag articles of impeachment, hindi naman dapat dun sa lahat ng articles na yun ay ma-prove na guilty siya even if isa lang po. Isa hindi lang, po ba? pwede. Isa lang. To you, attorney, ano yung strongest doon sa mga naging accusation sa kanya
plus yung ine-expect na sagot natin sa kanya, yung pwedeng maging talagang malaking dagok sa kanya kung hindi niya masagot na maayos. Okay, ibigyan ko muna ng background, no. Pagdating ng May 11 kasi I think is the schedule, no. At kailangan 106 votes, 106. which is 1/3, no. So when that happens, immediately itra-transmit ng House sa Senate, tatanggapin ng Senate President, i-inform niya na tinanggap ko na, and then he will immediately, according to Tito Sen, he will immediately create an impeachment court. Okay. Anong ibig sabihin ng yon? Mag-oath of office. Mag-oath of office ang members ng Senado. And under the Senate rules, kung makita natin, kung hindi nila babaguhin, bago pala mag-oath of, after they take their oath of office, approve nila yung Senate rules of impeachment. Pag hindi nagbago yan, dalawa ang bantayan natin. Because nakalagay dyan sa isang rule nila, there would be political neutrality. Anong ibig sabihin ng political neutrality? You cannot discriminate on account of your political affiliation. So yung mga senador dyan na bumoto na, nagsabi na that they will be loyal to the Vice President even without looking at the evidence, pwedeng i-question yun. Where is your political neutrality? You are here to serve the people. Tapos, specifically sa oath of office nila, nakalagay doon, I shall observe impartial justice and follow the Constitution and the laws, and the rightful laws. So, dalawa yan. Kung nag-violate sila, sino ang i-judge? I-judge sila ng mga taong nakikinig. Yun. So, Pero yun may isang senador, partner, nagsabi na siya, nandun pa nga siya sa The Hague nung sinabi niya, sunugin niyo man ako, ang lalabas pa rin ay baka Duterte ako. Kahapon, si So, Senator Robin Padilla, ang yun sabi din, niya, attorney, dahil daw nasa minority sila, tungkulin daw nila even yung pag-convene ng Senate Impeachment Court, kukontrahin daw niya kasi yun daw yung tungkulin nila bilang minority. Tama ba yun, attorney? Baka akala niya nasa pelikula siya na sinusundan lang niya yung script ng DDS, no? That is not correct. Kasi pag senador ka, when you take your oath of office, like all public officials, ang oath mo is to preserve the Constitution and defend the rule of law. Yun ang rule mo. Hindi naman sinabi sa oath of office na I will defend since I'm a minority, I will defend the minority position. In fact, there should be no minority or majority position. When you enter into the Senate, and even the congressman, wala na yung party affiliation. Hindi ba? Dapat tignan nila yung legislation, iboboto ba nila, ipapasa nila kung in aid of legislation. Kung in aid of legislation, wag nilang tignan ano ba yung nakakabuti sa akin. Ang tignan nila, ano ba nakakabuti sa taong bayan. That by itself, yung sinabi niya, I serve the minority, that means he only serves a tenth of the Filipino people. He doesn't serve the Filipino people at all, or whatever the minority is. So, pasok yun sa sinasabi mo kanina na dapat, yun? Political neutrality. Political neutrality and impartial justice. So, kung ikaw, nagpakita ka na ng, ang tawag mo doon, leaning mo, nagpakita ka na ng... Medyo i-reconsider mo na bago pa man umakyat siguro yung complaint sa Senate, attorney? Kanya nga dapat tignan rin natin pag lumabas yung rules na yan, kasi yung existing rules ngayon na I think at that time when it was passed, kanya familiar si Senate President because sinasabi niya at that time when there was an impeachment, he was the Senate President. Really ang Senate President. Majority leader siya. Para siya ang majority leader.
kanya, sabi niya, and I can believe him, sabi niya, miski na hindi ako abogado, alam ko yung rules na yan. Mhm. And in those rules, maganda ang powers, ang authority ng Senate President acting as presiding justice. He is the only one that can decide. Kunyari, may motion, no? Kunyari, Oo, may balak na mag-delay. Yan. O may balak. Nakita naman natin si Marcoleta Jr. sa House, no? Panayang interject, panayang manifest, no? Baka gawin rin ng tatay niya sa Senate, no? Not to prejudge him, but there is a mechanism in the Senate rules that the presiding justice, Tito Sen, can say out of order ka or immaterial yung tinatanong mo, no? And he can only decide. Pag may yun pala ibig sabihin ng out of order. Na, di ba, yung, sige, nag-manifest ka ng kung ano dyan, kung singit ka ng singit, kina-cut off mo yung, kung ano man yung sinasabi nung na binigyan nung pagkakataon na magsalita, you're out of order. Tama po. Yun po. So, he can rule on that. Ngayon, pag meron namang motions, hindi mo pwedeng, kunyari meron kang itatanong, no? Hindi mo pwedeng itanong mismo, diretso. Dapat i-address mo sa chair at itatanong ng chair. So, okay. so dapat orderly ang kagaya ng nakita natin sa House, no? Hindi tinatanong directly ng mga congressman, ini-address nila kay chairman. Tama. Chairman, tapos si chairman ang nagsasabing please answer. So, kailangan ba ng abogado doon? Hindi. Kailangan lang ng nakakaintindi, nagbabasa. Kasi you don't need to be a lawyer to understand it's right in front of you. Oo. Miski na hindi ka lawyer, maiintindihan mo ang ibig sabihin ng nakaw na yaman. Ang ibig sabihin na hindi nagdeklara, undeclared wealth. Ang ibig sabihin na ang safe houses daw na ginamit sa pinagam. Ang renta noon, 250,000 a day. Aray ko. Maniwala ka ba na gano'n ang rent ng A isa? day. A day. Miski na pumunta ka sa 6-star resort dito or sa abroad, wala naman to 250,000 a day. And where are those safe houses? At ano ang pag confidential funds ang ginamit, you are required to report saan mo ginamit yung funds na yan at ano ang information na nag-gather mo. Kasi ang dami mong binayaran ng rewards. Kung baga, ang laki ng ginastos mo, anong malaki nakuha natin ng gobyerno dito? Ano Correct. bentahe? Oo. Yeah, because you paid rewards to Mary Grace. You Pero, paid. merong mga nagbibida-bida, partner, attorney. Ba't hinahanap niyo ang paliwanag dyan? The word itself, confidential nga eh. Bakit namin sasabihin? Oo, Sa amin lang gumaganyan yun. Sila, oo. Pero Lusot ba ano, yun? Hindi po kasi the funds may be confidential but there must be a purpose for the funds. Kagaya ng the use of aliases. Maraming nagsasabing kanya naman Mary Grace yan, kanya naman ganyan eh kasi aliases are allowed. Pero teka, meron tayong joint circular ng COA at government agencies na pag-use of aliases, dapat yung head of office. And here, you're talking about the OVP and your Office of the Vice President herself, or when she was then secretary, yung aliases na yan, yung totoong pangalan, nakalista at nakalagay sa isang safety deposit box. Kasi para pwedeng i-audit because you cannot be an alias and receive money. Hindi ba? Dapat O di lahat na lang tayo mag-alias. Kumuna lang tayo, mag-collecta na lang tayo ng pera. Paggamit ko na lang ang pangalan na fictitious Mali! naman. Mali yun. Pero teka, ngayon ko nalaman na meron palang ganyan na dapat, kumbaga, ay nasa safekeeping yung mga pangalan. Ngayon, ang totoong pangalan. Ngayon, attorney, sa palagay mo, yan din ang magiging, kumbaga, yung pinapa-open na envelope noon, doon kay sa impeachment ni Erap. Erap, oo.
sa palagay mo, gaganyan din. Kasi doon sa house, yung box naman ng ITR. Ah, di ba? mahiwagang IR, box. Oo, mahiwagang box. Ito naman pala, meron parang isa pa ring lalagyan, sisidlan, ano, Oo. na pwedeng maging, kumbaga, ay maging contentious issue na naman sa naralapit na impeachment. Pwedeng sabihin sana mga pangalan na yan because apart from itong aliases, naging evidence din ang Statistics Authority, PSA, na sinabi na out of 2,000, mga 1,000 were not even born. Mhm. Nor did they die, nor are they living people. No? So, sino sila? Sino sila? So, records yan. Existing records. Huwag na tayo maghanap ng let us open the safe. Oo. Pati yung BIR box na yan. Donate na lang natin yung box na yan sa Mayon Volcano. Kasi there is enough evidence on hand even without opening the box. Mm. At talaga ba, attorney? Hindi na kailangan yon. So kung pinagtatalunan nyo na yan, mag-focus na lang tayo doon sa ibang mas malalaki. Kasi, Oo. like for instance, yung AMLAC report. Mhm. O ngayon, nagnaratiba na naman sila yesterday. Ay, nagkamali kayo kasi meron kaming nakitang letter ng BPI na nagsasabing glitch yan ng computer. Okay. Ala. Na dapat hindi billion yan, dapat milyon yan. Miski na billion yan. Alam nyo, kaya kagaya ng sinabi ko last time, no? Isang na-convict na public school principal, 5,000 pesos. Oo nga. Miski natanggalin mo yung 2 billion na yan sa 6.7 billion, anong natira? 4 billion pa rin. Nako. Yung 4 billion, malayo pa rin sa 88 million na nakalagay sa SALN. Ngayon, wag na nating tignan yun. SALN na lang. Ano ba ang sweldo ng isang vice president? Million ba yan? Ang sweldo ng vice president, I think, about 4 million, no? Or even less, no? Or even less. Paano ka makakakuha ng 88 million through the years? Through the years, hindi ba? Yun, unexplained wealth yun. Ngayon, sasabihin niya, marami naman kaming businesses. Correct. Teka, si SEC mismo, Oo. representative ng SEC mismo, nagpakita ng mga 12 or 14 companies na dineclare sa GIS na either shareholder ka or yung asawa mo, si Attorney Man Scarpio, you're either a shareholder or a member of the board of directors. Unang-una, if you're in a public office, you cannot have any public interest. Diba? Bawal. Bawal yan to have Oo. any private interest kasi pag nasa Congress, pag nasa public office ka, di bibigyan mo ng bibigyan mo ng investment yung company mo. But even that, bankrupt lahat. Doris and Robert, the companies are bankrupt. Yung isang company na nakagawa ng pera is even less than $1 million. So if you add that to what her official income is, paano naman makakatungtong ng 88 million? Madaling intindihin ng tao yan. Di ba? Sandali, ako daily wage earner ako. Sinabi nga ng isang congressman at nasabi ko na 11,000 years ko, ma-earn ko yung 88 million na yan, 6.7 na yan, ano? Grabe, no? Grabe. Yung go yung sa ahead, COA partner. report, attorney, ganon din ba kabigat yung mga pinababalik sa kanila na mga pondo Tama. sa Vice President? At saka, ang haba na ng dinaanan na yan, yung COA report na yan, dumaan na ng appeal sa COA mismo and bank, no? Dininay na, 78 million. Okay? Ang dininay, at dapat isoli na yan, Hindi lang yan, meron pang tatlong tranches, no? Siguro, pag inad mo, baka umabot ng 400, 500 million yan. Disallowed rin, may notice of disallowance na rin. Kasi, wala nga silang ma-explain Wala silang ma-explain. Ano bang tunay na pangalan yan? Bakit gumamit ka ng safe houses? Bakit bumili ka ng medical supplies, food supplies, confidential funds? Bakit mo sinabi na binigay mo yan sa military para mag-conduct ng youth Oo nga. leadership? Oo. Sabi mismo ng military,
Pinapirma lang naman kami. Wala naman kaming isang kuting na natanggap. No? That by itself. Will the military lie for... At walang event na naganap. At walang event na naganap. Continuing education program ng military. Okay. Wala, at saka, anong resulta ng Sabi mo, it is because there is this bullying in classrooms. Teka. Who are these schools Oo. that have not adopted a no zero tolerance for bullying? I-report mo. At saka they are not the implementing agency. Miski na may confidential funds ka, wala kang karapatan to implement. You have to give it to the implementing agency. Kung bullying lang, bigay mo yan sa NBI or sa police. Kung merong use of computers for, kunyari, mga nagko-computer sa eskwelahan, ginagamit nila for electronic scam. Dalhin mo sa to Department of Justice para mag-investigate. The DepEd and the Office of the Vice President, if it is true, if it is true that it really was used for confidential funds to obtain confidential information, mali pa rin. Miski natutuwa yan, mali pa rin ang proseso. Oo. Kasi may proseso, bigay mo yan sa implementing agency. Hindi ikaw ang dapat gumawa niyan. So, Oo. even if they question na meron talagang mga totoong tao, malay mo, may dumating doon, Mary Grace Piatos, o may kumakain ng Piatos, o nakakita daw si Senator Beto na pamilya Piatos sa Davao. Sa Davao. Yun ang story. Yun nga ang claim nila. Meron naman daw talagang may apelyido na Piatos. Pero sa Davao. But that in itself, again, raises question. Yeah, Kasi, but even if that were true, miski na totoo yung kwento na yan, violation of law ka pa rin. Kasi you did not follow the procedure. Report, submit the names, put it in a vault, give it to the implementing agency, this confidential information. Oo. Dapat lahat pala, partner, lahat. May Proseso yan eh. proseso. Yeah. May tanong lang ako, attorney. Hindi pa naman nangyayari. Kumbaga, hindi naman sure, hindi ko alam kung nasa karakter din to ng Vice President. Paano kung dahil umalis siya, hindi na siya bumalik? Magpatulong siya sa ibang bansa, ang nagiging pattern nung kay yung mga dating inaanak. Tevez, si Saldico, si dating Roque. spokesperson Harry Roque, and with the Vice President, what if, hindi ko naman alam kung gagawin niya, anong pwedeng mangyari with this complaint? Dalawang pwede niyang gawin, either mag-resign siya or she disappears from the face of the earth. Magtago siya, kasi siguro mabwisit na ayaw na niya dito, samahan na lang niya si Harry Roque. Okay, but anyway, if the Vice President resigns, ang question ng marami, itutuloy ba ang impeachment na yan? Yan. Ang sagot oo. Kasi impeachment has two things, removal from office and permanent disqualification. Miski na hindi mo na siya ma-remove kasi nag-resign na. Oo. Meron pa yung second penalty, removal. At kung convicted siya, hindi siya pwedeng tumakbo sa 2028. Okay. Hindi man mag-resign, sabihin nila, bahala na kayo sa buhay niyo dyan. Defense team ko, I have 16 the Campanilla lawyers. Hindi siya sisipot. Hindi pwedeng hindi siya sumipot. Bakit? Ang problema, pag hindi siya sumipot, mahirapan ang defense team because evidence must be based on personal knowledge and authentic records. Ano yung personal knowledge nila? Narinig ko nga yung interview ni Attorney Pao. Ang sagot niya sa bakit hindi dineclare sa bank, sa column ng cash in hand ng bank. Ang sagot the Vice President told me, sinabi sa akin ng Vice President na linagay dyan sa others. Sandali, mga lawyers will know pag sinabi sa akin, hearsay yan. Hearsay agad. Hearsay yan pag hindi mo ma-cross-examine. Hearsay because it was told to you, you had no personal knowledge. Hindi mo nakita yung bank account. Ngayon, sa documents, may signature ang isang vice president. Di ba? Authentic ba yan? Hindi natin alam. Because walang vice president who will say, that is my signature, or that is an authentic document, or that is a receipt that I gave. So, in terms of evidence, speaking as a lawyer,
they will fail. In the weight of their evidence, it will all be hearsay, it will all be second-hand knowledge, it will all not be on authentic or verified records. No? Ay, so kung ganyan po ang sitwasyon na kinakaharap niya pala, no, Robert, susugan ko lang yung tanong mo, sa palagay mo, babalik pa siya? Babalik ba siya? Hindi ko alam. Tanungin natin kay Attorney Sulaika kung babalik pa siya. Easy, mama. Wala talaga naman nakakaalam, kundi siya Yes. lang kaya lang tayo, nag-aabang tayo. Nagbabantay kung anong development. Hindi, kasi parang, kung mauuwi pala sa taguan lang, ba't pa tayo nag-aaksaya ng panahon na ang tagal-tagal na to itong usapin ng impeachment, ang dami ng trabaho ng ating mga mambabatas na nabitin dahil lahat sila focus dito. Pero kung kagaya doon sa House, kahit wala siya, gumulong, Oo, baka gumulong. tuloy-tuloy yan. Kahit na hindi siya mag-appear, iaakit at iaakit pa rin nila. Oo. Sabi ni Senator Amy kahapon, 100% sabi niya, sigurado ka-akit dito sa Senado. Tinatakot nila ng FLR. Tsaka for FLR? later release sa budget. Tsaka sabi niya, yung kakasuhan daw ng 3 letters, OMB, Ombudsman. May ganun daw. May attorney. pananakot na ganon. Kaya daw boboto in favor. Yun yung sabi ni Senator Amy. Ang tawag dyan, mind condition, kino-condition, ano? Oo. And maraming nanonood sa program ninyo. Kung in the worst scenario that they are able to get away with what they're saying, no, at ma-acquit ang isang vice president, Sara, despite her psychiatric condition, ano, in my view, tapos tumakbo yan ng presidente in 2028, sinong may kasalanan? Ang may kasalanan dyan, hindi yung mga senator judges na nag-acquit sa kanya. Kung manalo pa siya as president, tayo nang may kasalanan. Kanya dapat kasabay nitong pag-intindi natin o pag-watch natin dito sa Senate hearing, let's also get truly informed. Magbasa-basa tayo. Ano ba talaga yung constitution na yan? Bakit napakalaga? Ano ba talaga ang functions ng isang senador? Meron bang sinasabing loyalty to the minority? Ano ba ang function ng media? You in media have an obligation as well to educate. Ang problema is there is good media and there is bad media. And I'm very happy that in tandem, this to me is not only a good media, this is a happy media. I'm so Maraming happy salamat, to be here. Thank you, ma'am. Oo. Ay, ang init nga ng usapan. Ngayon lang nangyari to sa YouTube natin, sa Oo. live. Dami nag-uusap, oh. Kaya nga. Sabi nila, Kasi si attorney lang pala kapantay. May gumaganon, partner. kaya nga, gawin na kaya natin, hindi na tayo tandem. Trio. Tatsulok. Tatsulok sa umaga. Tatsulok sa Ay, naku, marami pa tayo nga abang kay attorney, lalo na kapag gumulong Meron na lang ako isa pa lang tanong, habol ko lang partner, kasi ito hindi ko natanong last time she was here. Pinapatanong ni Alvin El Chico, ma'am. Sa palagay mo, dahil buong, halos kalahati yata ng IBP, ay abogado ni Sara, no? VP Sara, may ang tawag to, may pag-asa po ba? Kaya po ba ninyo, kunyari, ikaw pinili na Private prosecutor. private prosecutor, kaya ba ninyong tapatan itong mga abogado ni VP Sara? Maganda ba ang laban? Ang laban dito, hindi galing ng abogado. Hindi rhetoric, hindi yung galing magsalita ng abogado. Ang laban dito ay ebidensya. Okay. Huwag nating isipin na ang dami nilang abogado. Hindi naman paramihan ng abogado dyan. Hindi naman pagandahan ng Amerikana yan. Ano? Nasa ebidensya. Look at the evidence. Okay. And if it is true that that's the integrated bar is an association. All of us are members of, no? Titignan nilang ebidensya. Okay. At saka, sabi mo nga, 145 years na ako in practice. Yung mastery mo, ayan o, Ay, partner. oo, kahit natutulog. Kahit nakapikit, kahit Oo. objection, your honor. Oo, kaya nga, oo. So Ay, follow the nako. evidence tayo. Don't follow personalities. Follow the evidence. Okay. And the numbers. Alright, so siguro, next week ba, Camille? Siya ulit?
Katsulok sa... After siguro ng partner, magandang pag-usapan yan. Kung After May 11 i-accept siguro. nila May 11. Oh, kung ikaw na anong siya na nagsabi. Okay. After sige. May 11. Nag-schedule lang si attorney. Wala na talaga tayong oras. Nagagalit na si Camille Postolero. Attorney, maraming salamat po.